Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Tayo po ay magpuri sa Panginoon at magsimula po tayo sa ating panambahan sa gabi ito. Sama-sama po tayong mawit. Tayo po magsitayong lahat. At narito po ang ating mga song leader. Tawagin ko po si Brother Matthew at si Brother Sainil para po sa ating pag-aawitan. Yan, tayo po magsiawit para sa ating Panginoon. Ang ating unang awitin ay Onward, Christian Soldiers. Ready? Onward, Christian soldiers, marching as to one, with the cross of Jesus going on before. Christ our royal master leads against the foe. Brothers, think your battle, sees better go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. At the sign of triumph, Satan souls will flee. All the Christian soldiers on to victory. If the victory nearer, at the shout of praise,
Brothers, lift your voices, Lord, your anthem raise. Onward, Christian soldiers, marching as you are, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army, moves the church shall God. Others we are building where the saints have crossed. We are not divided, all one body we, one in hope and free, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as you are, with the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy throng, sing with us our voices in the triumph song. Glory, heaven, honor unto Christ the King. This will countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as you are, with the cross of Jesus going on before. Next, the fight is on. The fight is on, the trumpet song is beating out, the mighty Lord is soon and far indeed. The Lord of hosts is marching on to victory, the triumph of the Christ will soon appear. The fight is on, O Christian soldiers, and face to face is turn array, with armor gleaming and honors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary, be strong in it, it's might of fast. If God before us, His banner o'er us, we sing the victor's song at last. The fight is on, the precious soldiers leading to Jehovah lead, and victory will assure. The brother was the altar God is saved, and you can name His strength until the end endure. The fight is on, O Christian soldiers, and face to face is turn array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary, be strong in it, it's might of fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. The Lord is leading unto certain victory. The Lord's presence is the sky, His glorious name in every land shall honor be. The Lord will break, the dawn of peace is nigh. The fight is on, O Christian soldiers, and face to face external array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary, be strong in this might of fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. Be strong in the Lord. Amen.
Siyempre, pag tayo nakikipaglaban, kailangan malakas tayo. Hindi sa ating sarili, kundi sa Panginoon. Ayan. Kaya sabi ng ating awitin, be strong in the Lord. On the first, be strong in the Lord and be of good courage, for my defender, who is always the same, built up with wings as eagle ascending, victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Put on the armor the Lord has provided, then place your rod in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty commander will banish the foe. Fear of a battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. On the chorus again. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Next song, Find Us Faithful. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race, not only for the prize, but as those who've gone before us. Let us lead to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful.
ocean light their way. May the footprints that believe lead them to believe, and lives to live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children safe through all we've left behind, may the clues that they discovered and the memories they uncovered become the light that leads them to the road which must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that believe lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Amen. Naman naming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito muli. Kami ay tinipon mo mula sa aming kanya-kanyang lugar, iba't ibang gawain, iba't ibang pasanin, iba't ibang ipinagpapasalamat. At narito po kami upang magkaisa na ikaw ay purihin at dakilain, at sa aming kalagitnaan kilalanin na ikaw na 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw po ay naroon. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. At ikaw po ang aming sasambahin at pupurihin at paglilingkuran. At masumpungan po kami sa aming buong buhay. Mula nang kami nakakilala, masumpungan niyo po kami na wala kaming ibang pinagtapatan at pinaglingkuran, kundi ikaw na Diyos na buhay at tunay. Salamat po sa inyong mga anak na ngayon na nagkakatipon, hindi lamang po dito kundi sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lugar, at ganun din po sa iba't ibang simbahan. Salamat po sapagkat kami tumanggap ng kalakasan, kaayusan ng pagkatao, mga pangangailangan sa araw-araw, at ganun din naman mga katagumpayan sa mga sandali ng mga pagsubok sa buhay. Inaalala po namin, Lord, ang mother ni Pastor Reyes. Ikaw po ang mabigay sa kanya ng patuloy na kagalingan, kalakasan. Ganon din po kay Nanay Liwanag. Ang kanyang operasyon ay gawin yung lalong matagumpay at mapalad na panibagong lakas. Ganon din naman po, Panginoon, ang mga missionaries. Ikaw na po ang magbigay sa kanila ng tagumpay na lalong makapag-akay ng mga kaluluwa at matipo ng iyong mga tupa na nangaligaw at madala sa kawan. Hinihiling po namin na ikaw din ang magpala sa aming mga namiminuno sa aming bayan. Tulungan po ang aming Pangulo, ang lahat ng mga namiminuno sa amin, maging ang aming mga alagad ng batas na siyang nangangasiwa ng aming kaayusan at kapayapaan sa aming bansa. Ikaw din po magpaunlad ng aming ekonomiya para naman po ang taong bayan ay matugunan sa pangangailangan, maabot ang kanya-kanyang pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanilang saling lahi. At ganun din naman ang aming bayan ay tawaging mapalad at maging pagpapala sa iba pang bansa. Ingatan po mga kapatid naming nasa ibang bayan at nasa ibang bansa, sa tawid dagat. Ikaw na po mag-ingat sa kanila, sa kanilang kinaroroonan sapagkat sila'y malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, malayo sa simbahan. At ikaw din po mag-ingat ng kanilang mga naiwan. Salamat po sa mga seniors. Ingatan niyo po sila, tulungan po sila na sila'y maging masasaya sa mga bahagi ng buhay ng kanilang katandaan o panahon ng mga bahagi ng kanilang kapanahunan na kung kanilang aalalahanin ng kabataan ay parang kahapon lang. Ngunit salamat sa kanilang katapatan at karunungan, sila'y patotoo ng inyong katapatan sa kanilang buhay at sila naman ay patotoo ng mabuting halimbawa. I-bless niyo po ang bawat isa na narito, maging ang mangangaral po namin from Iloilo. I-bless niyo po ang aming mga kapatid
at gayon din man po ang marami pang pangangailangan na iyong pupunan. Hinihiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po magsabi ng malakas na Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Magbabasa po tayo. Pangungunahan ko po kayo sa Genesis 21:1-34. Matatapos din natin itong Genesis. Halos nasa kalahati na po tayo. 50 chapters to eh. Okay, so basahin natin sa Tagalog Bible, para na nababasa naman natin sa ating sariling wika. At dumalaw ang Panginoon kay Sarah ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sarah. At tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng 8 araw, gaya ng inuutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya ipanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos, sinumang makarinig ay makikitawa. At sinabi niya, sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng anak, sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At lumaki ang sanggol at inihiwalay sa suso at nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sarah ang anak ni Agar na taga-Ehipto, na ito'y nagkaanak kay Abraham, na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak, sa makatuwid bagay ni Isaac. At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sabihin sa iyo ni Sarah ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya'y anak mo. At nagbangong maaga sa kinaumagahan si Abraham at kumuha ng tinapay at ng isang bangang balat ng tubig at ibinigay kay Agar na ipinatong sa kanyang balikat, at ang bata ay siya ay pinapagpaalam at siya ay nagpaalam at naggala sa ilang ng Berseba. At naubos ang tubig sa bangang balat at kanilang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mababang punong kahoy. At yumaon at naupo sa tapat niya, na ang layo ay isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya, huwag kong makita ang kamatayan ng bata, at naupo sa tapat, at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata, at tinawag ng anghel ng Diyos si Agar mula sa langit. At sa kanya'y sinabi, na ano ka, Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan. Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya'y gagawin kong isang bansang malaki. At idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata, at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig, at naparoon at pinuno ng tubig ang bangang balat, at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sumabata, at siya'y lumaki, at tumahan sa ilang, at naging mamamana. At nanahan siya sa ilang ng paran, at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. At nangyari ng panahong yaon na si Abimelech at si Pikol, na kapitan ng kanyang hukbo, ay nagsalita kay Abraham na nagsasabi, sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon nga'y ipanumpa mo sa akin dito alang-alang sa Diyos, na di ka maglililo sa akin, kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandahang loob na ipinakita ko sa iyo,
ay gayon ang gagawin mo sa akin at sa lupaing iyong pinakipamayanan. At sinabi ni Abraham, susumpa ako. At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. At sinabi ni Abimelech, Aywan, kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin, at hindi ko man nabalitaan, kundi ngayon. At kumuha si Abraham ng mga tupa at ang mga baka at ibinigay kay Abimelech at gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang 7 korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, anong kahulugan nitong 7 korderong babae na iyong ibinukod? At kanyang sinabi, itong 7 korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay, upang sa akin ay maging patotoo na hinukay ko ang balong ito. Kaya tinawag niya ang dakong iyoong Berseba, sapagkat doon sila kapwa nanumpa. Sa gayoy, gumawa sila ng isang tipan sa Berseba, at nagtindig si Abimelech at si Pikol na kapitan ng kanyang hukbo, at nagsipag balik sa lupain ng mga Pelesteo. At nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Berseba, at sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. Sabay-sabay po tayo. At maraming araw na nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. Maraming salamat po. Makakaupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos ay tapat. Atin pong pakinggan ang awit na alay na sa Panginoon. You were despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with grief. Though you were sinless and holy, you bore it all because of me. You were wounded for my transgressions, bruised for my iniquities. You were worthy of all adoration, but you took my shame and gave me peace. And you didn't turn away from the burden I carried. You didn't run from me or from the load I was bearing. You came willingly and gave your life for me, and took my stripes that I might go free. Sometimes I am asked to carry burdens, to suffer pain of what others do and say. Inside I am running from their problems, to find my peace
in getting far away. Till I remember that one day upon a rugged cross, Jesus bore the pain I fashioned with my sin. He laid down his life without a burn, and now I begin to see how I can be like him. 'Cause he didn't turn away from the burden I carry. He didn't run from me or from the load I was bearing. He came willingly and gave his life for me, and took my stripes that I might go free. To love one another, he's commanded us to do. He said, love your brother as I have loved you. So I will not run away from the burden you carry. I will not run from you or from the load I was bearing. He came willingly. Christ came willingly, and he didn't run away from the burden I carried. He didn't run from me or from the load I was bearing. He came willingly and gave his life for me, and took my stripes that I might go free. Oh Lord, use my life that others may go free. Amen. Salamat po. At ang ating Panginoon ay hindi tumalikod sa atin. Ang sabi po sa John 19 and verse 17, sabi rito, and he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst. Kaya yung naka-picture dito ay ito. Ito. Sa pagitan niya ay ang dalawang makasalanan, at siya ay nasa gitna ng dalawang makasalanan. Yan sabi diyan, and he bearing his cross. Ito po ang kanyang halimbawa. Pinasan niya ang kanyang krus, at tayo rin naman dapat magpasan ng krus na ipapapasa ng Diyos sa atin. Well, ngayong gabi po, nagpapasalamat tayo na tayo ay naririto, at salamat sa Panginoon, at maayos ang panahon. Tayo po ay pinatawid niya sa mga araw na nagdaan, parang linggo lang kahapon. Ngayon po ay Wednesday na, maya-maya linggo na naman. Ang bilis malagas ng mga dahon ng araw sa tangkay ng panahon. At nagpapasalamat tayo sapagkat hanggang ngayon tayo ay nakapagpapatuloy. Well, ang atin pong mga ngaral, bago po natin tawagin, ay ibig kong makapakinig tayo ng maikling patotoo, tungkol po sa isa nating kapatid. Kasi ito pong kapatid nating ito ay matagal nang naglilingkod sa Panginoon. Siya po ay nagpapastor na for 23
23 years nang nagpapastor. Hanggang ngayon po, hindi siya panatag sa kanyang kalagayan bilang pastor. At siya na magkwento sa atin. Kasi ibig niya na tayo ang maging sending church nila. So ating pakinggan si Pastor Rexy Bisida. Halika kapatid. Sige, pwede dyan. Yan. 23 years. Magandang gabi po. Ako po si Pastor Rexy Bisida, pinanganak sa Estancia, Iloilo. So, nag-start po yung relationship ko sa Diyos noong April 25, 1995. So, yung pagitan ng kaligtasan ng aking kaluluwa is 25 ako na tao bilang isang tao. So, sa spiritual po is pinanganak ako noong April 26, 1995 din po. So, nung tinanggap ko si Jesus na aking Diyos at tagapagligtas, diyan daw po nag-start yung aking paglilingkod sa Diyos. Noong June, nag-start ako ng Bible School. At saka dumating ang araw na may camp doon sa Tambalisa in May 12, 1996. Doon po ako nagpabaptize. Simula nung araw na yon ay nag-start kami about salvation, and then Wednesday pinag-usapan namin about baptism. So doon na po nag-start na nag-decide din po ako na magpabaptize sa may Concepcion, Iloilo. So nakapagtapos ako ng Bible School noong 1999, kaya tinatawag kami ni Pastor Martin na mga kulang-kulang. Kasi nag-graduate kami 1999. So nag-start ako ng pag-handle sa church noong 2000. Doon sa may Badyangan, Iloilo. Doon ko po pinaglingkuran ang Panginoon ng 23 years na paglilingkod sa Diyos. So, habang lumalago yung church, tinatanong ko yung sarili ko na sino ba ang o-organize ng church pagdating ng panahon. Kasi po ang pinanggalingan namin ni Pastor Baya at saka pinanggalingan ko po isa lang yun. Hindi kami nagpa-practice ng pag-organize ng church. Kaya doon ako nagda-doubt sa aking sarili. Siling ko balang araw, kapag nag-organize ng church, sino ba ang mag-organize ng church? So hindi pa po nabili yung lot ng church. Nakapakig-usap na po ko kay Pastor Conway noong 2004 o 2014. So, sabi niya sa akin, punta ka doon kung kailangan mo. So sabi ko sa misis ko, hindi muna ako pupunta doon habang may problema pa yung church. Kasi yung problema yun dito sa church, parang ganon din ang problema sa akin. Kasi yung church na yon is 4 years na may nagpapastor dati dyan. So dinalaya ako dyan sa may Bujawi, Badyangan, na banging katuwang niya sa church. So nung lumago na yung church, ay gusto niya na kunin sa akin ang church. Kaya swerte po ako na may Christ Baptist Church. Alam niyo ba kung wala ang Christ Baptist Church, itong Grace Baptist Church po, wala na po to sa akin. Kasi yung may-ari ng lupa at saka yung pastor dati, isa lang kanilang espiritu. So, kami naman ng misis ko, tinatanong ako ni misis, sila pa, ano bang gusto mo? Mag-stay ka pa ba dito or hahanap na tayo ng ibang place para umpisa tayo ng ministry? So, ang sabi ko kay misis, siling ko mag-pray muna tayo. Sabi ko kung may 3 family na pumunta dito sa church, ibig sabihin ayaw ng Diyos na umalis tayo dito.
So nagpipray kami ng misis ko nung gabi na yon at iniisip na namin kung sino ang pupunta sa church. First is Perez family. And secondly is Cartama family. And thirdly is Cartama family. Number 4 is Hablado family. And number 5 is Vasquez family. And number 6 po is Conde family. Ang sabi ko kay Mrs., 3 family lang ang pupunta sa church. Kaya nung binigay ng Diyos sa amin yun, ang prayer namin, ibig sabihin ayaw ng Diyos paalisin kami. So kinausap namin yung mga members na pumunta doon. Siling ko nagpa-plan kami ni Mrs. na aalis. Sabi ko sa kanila. Siling nila, Pastor, kung aalis kayo, sino ang magpapastor? Siling ko ibigay namin ito sa pastor dati. Siling nyo, Pastor, kapag aalis kayo, hindi kami sisimba. Kasi yung pastor dati dyan na nagpapastor, na nagdala sa akin, may problema sa kanilang church. Kaya ayaw nila danasin ang problema ng kanilang church kung siya ang magbabalik sa church. Kaya nagpapasalamat po ako sa Christ Baptist Church. Noong gusto niya na kunin ang church na yon, nabili na ng Christ Baptist Church ang lot. Kaya salamat sa Christ Baptist Church. Sabi ko sa kanyang, nagsasabi sa akin, Pastor, kunin niya. Kunin niya. Yung church na yun is nasa ilalim or napapatong sa lupa or sa may lupa na bili namin. Siling ko kung kukunin niya to, ibig sabihin, yung church na to is nakatayo sa lupa na binili namin. So kung kukunin niya to, ano ang kanyang patibay na kunin niya to? Kasi po, habang lumalago yung church, may diablo dyan. Ingatan po natin ang paglago ng church. Habang lumalago yan, may diablo yan. So, ang sabi ko sa aking sarili, at sabi ko sa kay Mrs., kung answers prayer ito ang Grace Baptist Church na ayaw natin iwanan, siya din po ang magbigay ng protection sa church. Kaya, happy po kami ni Mrs. na naglilingkod sa Diyos. So, 23 years na naglilingkod ako or kami ng Mrs. ko sa Grace Baptist Church. May 4 po kaming anak, 2 babae at saka 2 lalaki. So, ang panganay ko, graduating na ngayon sa college. Ang pangalawa, naghinto po kasi ayaw niya mabigatan yung papa niya. Yung pangatlo ko pong lalaki is nag-aaral sa college, first year. IT po yung kinukuha. Ang pinakaliit ko po is grade 5. So katuwang ko sila sa ministry at hanggang ngayon naglilingkod kami sa Diyos. So tinatanong ko si Pastor kung pwede ba ang Christ Baptist Church mangin sending church ng aming church. Kaya papasalamat po ako, Pastor, sa inyo na willing po ang Christ na mag-adapt po sa amin. So may kinausap ko di kaina, no, isang members dito sa church. Aywan ko kung si Pastor ang nagagaya or kami ang nanggagaya sa kanya. Kasi yung tiles ng church at saka ang sa gitna, parehas po sa Grace Baptist Church. Kaya papasalamat po kami na ang Grace Baptist Church patuloy na binibless ng Diyos dahil po sa paglilingkod namin sa Kanya. So, noong 2020, siling ko sa mga members, siling ko kay Mrs., siling ko i-settle po natin ang problema ng church. Basta, patapusin muna natin yung church anniversary. So, pagtapos ng church anniversary, third Sunday, tapos service, gather ko po ang lahat ng members sa church at pinag-usapan ang trials sa church.
Sabi ko sa mga members, bakit hindi pumupunta ang pastor dito? Kasi madami siyang binuhian na salita na nakakasama ng loob. Tinitreat po ako na barilin at sinasabi sa akin na walang utang na loob. So wala po sa mind ko na hindi ko po kinikilala yung ginawa ng Diyos sa kanya. Kaya kung hindi po sa kanya, hindi po ako nakapunta doon sa Badyangan at doon nagpapastor. So nung pinag-usapan na namin ang trial sa church or ang problem sa church, sabi ko sa kanila, ito ang problema na nag-arise sa inyong pastor. Bago ko to ituloy ang pagpapastor dito, gusto ko malaman nyo na ito na po ang problema natin. Siling ko po, 19 years na ang bigat na yon dito nilalagay namin ng misis namin. Wala kaming sinasabihan sa mga members. Ayaw namin mapabigat sa kanila. So nung nasabi ko na sa kanilang lahat na yun ang nangyayari sa amin, so nakikita ko po yung mga luha ng mga members na 19 years na pala yung bigat na dinadanas namin, bakit hindi daw namin inopen sa kanila. So sa tapos yung pinag-usapan namin, ang nangyari, siling ko, open po yung church. Wala akong pinapalabas na member sa church. Open po ang church. Kasi tinitingnan ko yung dating mga members, kung lalabas, napupunta sa kanilang pastor, okay lang po sa akin. Basta maglilingkod din sila sa Diyos. Siling ko, open ang church. Nagbilang po kami ni Mrs. ko ng 25. Pagdating sa 25, walang tumayo. Walang lumabas. Siling ko po, kung gusto nyo maglingkod sa church, ang church na ito is para sa iyo. Kaya tuwang-tuwa kami ni Mrs. hanggang ngayon, kompleto pa rin kami. Kaya salamat. Salamat sa laking biyaya na binigay ng Diyos sa amin. So ang aking lang po kung bakit nandito ako. Gusto ko po yung church namin may sending church. Para darating ang araw, kung i-organize ang church, may church na mag-organize sa amin. Kaya trusted po ako kay pastor kasi alam nyo, ang isang nabiliban ko po sa inyong pastor, kapag nagsalita sa pastors na hindi mabuti, ang inyong pastor is magsasabi, wag yan, masama yan. Kasi dyan po ako nagtatras sa kanya kasi po yung kalooban niya sa mga pastor is very, very, very good po. So thank you, kag salamat sa lahat. All the people say amen. Well, 9 years na po nakikipag-usap. I think Pastor Condes nun, 7 taon. Hindi po tayo, although nababigkasan tayong namimili ng mga pastor, hindi po natin ginagawa yun. Ito yung mga naglilingkod na nagpapastor na nang wala tayo. Kaya lamang nangangailangan sila ng kaayusan at sila na ang lumalapit dito. Hindi ko naman ito inimbitahan nakailang ulit na. Ang lagi kong sinasabi sa mga pastor, ihuli nyo na kami. Humanap muna kayo ng inyong pwedeng puntahang simbahan o pastor na tutulong sa inyo. Pero kung talagang wala, saka kayo lumapit. Ihuli nyo na kami. Dahil ayaw nating yayain ng mga pastor sa atin na tayo nagtatayo ng ating pangalan. Gusto natin Panginoon ang bahala. So, atin pong bigyan ng pagkakataon, tayo po'y tumayong lahat, ang atin pong missionary sa Mina. Hindi ko lang alam ito kung nakahukay na. Kasi nasa Mina Mina Pototan, di ba? Mina yung inyo, di ba? Si Pastor Condes ba yun? Pero wala pang nahukay. Wala pa, pero nasa Mina. Ito naman Pototan. Kapatid yan nito kasi ito Putatan Yun yung Pototan. Okay, narito po ang ating missionary, Pastor Reynaldo Baya, na nagpadala dito ng kanyang anak para din dito mag-aral, si Brother Aldrin. Pastor Baya, sige. Salamat po sa lahat mga members. At
Unahin na lang natin magbabasa ng Biblia kasi kinakabahan ako. Parang di na huminto si Pastor Rex sa pagsalita. Open your Bible with me in the book of Joshua chapter 24. Ito common versikulo ito. Sabay-sabayan na lang natin magbasa. Joshua chapter 24 verse 14 and to 15. Tayo po ay sabay-sabay ng Joshua. Common na verse to Joshua chapter 24 verse 14. Ready? Start. Now therefore fear the Lord, serve Him in sincerity, in truth, and put away the gods which your father served on the other side of the flood, and Egypt, and serve the Lord. And if seems evil to you, and Lord, choose you this day whom you will serve, whether gods and which your father served, and we on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land and ye dwell. But as for me, in my house, we will serve the Lord. Let us pray, most precious and heavenly Father. Lord, thank you so much, O God, by your grace, by your mercy, by your faithfulness and kindness to us, O God. We pray, Lord, that continue to bless us. And I know your presence this afternoon. And Lord, help us. Thank you, Lord, for your provision. And we pray, Lord, that continue to bless us sa bawat isa sa amin ngayong gabi. At salamat po sa kalakasan or good health na binigay nyo sa amin. Ito po aming dinadalangin at binabalik ang papuri sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay makaupo na. At salamat sa lahat ng mga members. Kami po ay sa probinsya ay patuloy pa rin sa gawain. Iba-ibang mga nangyayari sa ating buhay, lalong-lalo na nung lumipas na panahon or siguro mga 3 years na hindi na kami nakapunta dito. Kala ko katapusan ng mundo nang dahil sa pandemic, pero ito pala, no? At nakatayo ako dito, akala ko na naginip lang ako eh. So, sabi ko, gusto ko lang makinig, pero hindi na ako gustong tumayo dito eh. Pero salamat naman sa Panginoon na nagbigay ng mga biyaya or sa biyaya ng Panginoon kami nagpapatuloy doon sa probinsya. No, lahat kami ng mga misyon at salamat sa iyong panalangin or prayer and financial support. At hindi lang financial support, mga nadagdagan pa rin ang aming malawak na kaisipan, ng mga doctrine na galing sa ating pastor, Pastor Conway. So kami ng mga family, with my family, nagpapasalamat sa inyong lahat. No? So alam naman natin na may mga hadlang sa paglilingkod sa Diyos. So sinabi dito ni Joshua, sabi niya, in verse 14, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and the truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. In verse 15, if it seems in evil unto you, and serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served were on the other side of the flood, or the gods of Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So itong bersikulo na to, common na to sa lahat. Kahit bata siguro, memorize na to eh. Yung sinabi niya, choose you this day whom you will serve. Dito sa sanglibutan na ito o sa mundong ito ay ang mga tao ay pwedeng mamili kung ano ang ating pipiliin. As for me, speak of personal commitment or Joshua or decision of Joshua to serve the Lord. Serving God is a personal decision for Joshua, and even whole the family of Israelites will not serve to choose to serve God
for him his decision to serve the Lord. For Joshua, serving God is the greatest job of all. And serving God is responsibilities, and we are saved to serve. Yan mga kapatid, naligtas tayo, din maglingkod tayo sa Panginoon. Kaso lang may mga panahon na parang ang pananaw natin sa mundong ito, hindi na natin makikita ang Diyos. Nang dahil parang isa ng malaking bundok na hindi na makita ang Diyos. May mga hindrances sa paglingkod sa Diyos. May mga hadlang sa paglingkod sa Diyos. Lalong-lalo na kami doon. Ano bang mga hindrances para pigilan tayo para maglingkod sa Diyos or sa Panginoon? So number 1, choose you this day whom you will serve. Number 1, put away the obstacle that hinders us to serve God. Masabi natin na ang Israelites did not serve God because of idols or idolatry. And verse 14, isang bagay na pinalit nila sa Diyos. And verse 15, for them, sinabi ni Joshua, for them, it is foolishness. In verse 15. And sometimes Christians serve God because of naglingkod sa Diyos because of profit or profit motive. For the unsaved, serving God is just wasting time and foolishness. Di ba sinabi ng Biblia in 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us it is the power, which are saved, it is the power of God. And verse 1 Corinthians 1:23, but we preach Christ crucified, unto the Jews of stumbling block, and unto the Greek foolishness, for the Christian it is rewarding. In Proverbs chapter 14, verse 23, in all labor there is a profit. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang. Because the Bible says, and 1 Corinthians 15:58, sa Tagalog, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y masitatag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Because the Bible says, your labor is not in vain in the Lord. Sa buhay ng tao, mayroong powerful things that hinders a Christian. So there are powerful things that hinders a Christians. Number 1, yung hindi siya gusto magpakumbaba or pride. Diba? Proverbs 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way and the froward mouth do I hate. And Mark chapter 7 verse 18-23, here was mentioned all kinds of evil things that can defile us. So, diba si Satan, nabasa ko sa slogan, Satan plus pride and equals destruction. So pride must be put away and must be replaced by humility. And James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Then pangalawa, yung sin. Transgressions of the law. Today is the world system getting more wicked and wicked. Immorality increase, corruption increase. Ang sabi ng Colossians, sa Tagalog Colossus, patayin nga ninyo yung inyong mga sangkap ng katawang nangasa sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita at masamang nasa at pakisama na sa iyo'y pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Mortify therefore your members which upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affections, and evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Sin must be confessed to God and must be put away. And 1 John 1:9, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive our sins, and all to cleanse us from all our righteousness.
mayroon nag-preach dati na ang title ng mensahe niya ay The Abuser of 1 John 1:9. The Abuser of 1 John 1:9. And then number 3, ikatatlo, earthly position, material things. Mayroon nagpastor ako dati sa malapit sa siyudad ng Iloilo. At isang taon ako doon kasi yung pastor pumuntang Amerika. At habang ako nagpapastor doon, mayroong dalawang mag-asawa na palaging dumalo sa sa church service. So nang 3 buwan na ako, nakikita ko na nga hindi na dumalo yung asawa niya. Siya na lang. Ang trabaho nila dati ay nag-buy and sell ng mga plastic. Binili nila at bininta, then tumubo sila. Nang lumaki na, ay nakabili na sila ng mga gamit sa bahay. TV, refrigerator, or karaoke, or iban pa mga gamit. At sinabi ko, Brad, bakit si misis mo? Ang sagot niya, Pastor, sa bahay lang. Hindi ko na siya sinabihan kung anong rason, kung bakit di siya dumalo ng panambahan. Tinanong kong kapitbahay, nagmarites ako doon, at sabi ko, bakit hindi na dumalo si sister ng church service? Ilang linggo na, hindi ko na siya nakita. Diya kasi, Pastor, hindi siya umalis sa bahay nila kasi takot siya na manakaw yung mga gamit nilang nabili, yung mga refrigerator. At sa madaling salita, ay siyempre, babae, nabuntis. Siyempre, pagdating ng 9 na buwan ng anak, ang pinakamasaklap ay cesarean. So, lahat ng mga gamit na binili nila ay nabinta. Nagsangla pa. Kulang pa. Kasi dati, hindi pa uso yung PhilHealth. So, lahat nilang pag-ipunan ay nawala. So, mga kapatid, dito sa mundong ito, there are many people today spend time in whole week just to earn a living. Di masama yan. Pero pag yan ang makapahadlang sa ministry ay masama eh. They wanted to become a popular. They wanted to become a millionaire. They wanted to become a successful in this world. But they forgot their time is short. Namatay yung asawa niya. So, maraming mga tao dito sa mundong ito, no time for their family, no time for God, no time to pray, no time to read the Bible, no time to go to church. To have a plenty of money or position is not wrong. But if it is a hindrance, then it is wrong. Hindi yan masama. Pag marami kang pira, maraming material things sa bahay mo, hindi yan masama. Pero pag yan ang makapahindrance sa'yo, yan ang masama. At sinabi na Matthew chapter 6, verse 19-21, our main goal is to plant good seed, which is the Word of God. And this is the way that we can lay up treasures in heaven. Colossians 3:2, set your affections on things above, not on things on earth. God is more than earthly position, so it is better to have Jesus than treasures of this world. Put away the obstacle that hinders to serve God. Number 2, encourage yourself to serve God or to give hope or confidence. It is nice to hear some encouragement from others, but we should encourage ourselves also. There are times that we are in distress, and sometimes no people encourage us, like David. And 1 Samuel chapter 30, verse 1 and 6, when his people and his wives was taken by Amalekites, he encouraged himself to the Lord. No one chose to serve God, let us encourage ourselves. And sometimes mangyayari sa ating buhay yung, nung ako ay sa Bible School, ang palagi kong narinig sa mga estudyante ay discouragement.
Na-discourage ako. Wala ako pambili ng mga damit, walang bigas, walang pagkain. Marami kami doon. Ay iba, nagsiuwian na, layas na. At ang isa sabi niya, uwi ako, Brad. Sabi ko, magpaalam ka kay pastor. Sabi niya, hindi ko alam mag-English. Si Amerikano, si Pastor Martin. So narinig ko itong sasabihin mo kay pastor, punta ka doon at magkato ka sa bahay. Sabi niya, anong sasabihin ko? Sabihin mo, I'm go home. Sabi niya, ganun lang. So, pag sabi mo, I'm go home, sagutin niya ka, why? At sabihin mo, I cannot agwan the penitence in this kalibot. Sabi niya, anong ibig sabihin yan? Sabihin mo, hindi mo kayang magdusa sa mundong ito. Umuwi siya. So, discouraged. So, whether we like it or not, mangyayari sa buhay natin yan. Mangyayari sa buhay natin. Sabi ng isa kanina, Pastor, pwede, maka-illustration ka lang dyan, Sabi ng asawa ni Pastor Ixesi niya, kung may problema kayo, punta kayo sa bahay ni Pastor Baya. Para mawala ang problema nyo. Kasi tumatawa lang siya mag-isa eh. Sabi niya, ano bang sikreto mo, Pastor Baya, na tumatawa kang mag-isa? At hindi mo kami sinali. Sabi ko sa kanila, sa lingkod, umiiyak din ako mag-isa. Hindi rin kayo sinali. Akala nila wala na akong problema eh. Parang siguro mas malaki pa ang problema ko sa inyo eh. Pero ko na lang hindi. Nang na-aksidente dati si Aldren sa school niya. Nang lumabas ako sa bahay, naiyak na ko. Tapos pag dating sa unahan, na-drive ako ng single na motor, ang bilis ng takbo. Sabi ko, parang, pero maraming, sa daan pa lang, maraming nagsasabi, Pastor, kumusta po? Pagdating naman, so, iyak naman ulit. Sabi ko, lumabas na yung dugo sa ilong sa baba. Sabi ng staff ni Pastor Pinyol, o pag wala naman ako makikita na tao, iyak naman uli. Sabi, Lord, please, maawa ka naman. Mga kapatid, isang time na pumunta kami, namatay yung pastor. Si Pastor Gilbert Tumero, namatay sa before pandemic, namatay na siya, doon dinala sa Doctor's Hospital sa Iloilo. Pumunta doon si Pastor Jose, si Pastor Lunita, Pastor Pelizardo, Pastor Isonico. Pumunta sila doon, iyakan yung pamilya, iyakan sila. Patay na si Pastor Gilbert Humero. At ang parang na-depress sila, parang walang ngiti na makikita sa mukha nila. Pambihira nang ako umakyat, taas kasi second floor, malayo pa ako, lahat sila nangitian na. Sabi ko, sa itsura ko pa lang, ngiti na kayo wala pa ako nakasalita. Sabi ng anak ko ng babae, sabi niya, ako nagpapatawa sa amin sa eskwelahan. Sabi ng bunso namin nyo, pambihira ka, babae ka. Sabi ng anak ko niya, si Pastor Bayan na paman ang tatay mo. Pero mga kapatid, nandun din ako sa time na maraming mga challenge sa buhay. Gusto ko nang iwanan ang simbahan. Sabi ng isang pastor, Pastor, punta ka dito, mag-mission ka sa Guam. Bigyan kita ng motor at saka 2005 na allowance. Pinuntahan ko, bundok. Sabi ko, malayo to sa eskwelahan ng mga anak ko. Hindi ako natuloy sa Guam.
Malapit lang sa amin ang Guam, Guimaras. So Guamaras. So kung mag-mission ka mo, malapit lang yon. Kasi maraming missionary na punta sa ibang bansa. Sa amin, malapit lang ang Guamaras. Nakapuntas pa sa Conway doon. So mga kapatid, may mga problema din tayo sa buhay. No? Sa amin, maraming pastor. Hanggang ngayon, di pa naka-recover. Because of depression. What we purpose today is to look back and find out at least one person in biblical times who put his trust in God and who become discouragement when God failed to fulfill His expectation. Mayroon ba sa Biblia? Marami. There are many, but we will single out of Elijah. Akala natin si Elijah kinakausap ng Diyos. The prophet, what was his experience and all expectations from God were fulfilled, except one, protections from the wicked queen Jezebel. The king was against him, and the people themselves started to worship Baal. And so Elijah said, Lord, what are you trying to do? Are you punishing me? And God was silent about Elijah's to appeal for help. Then, at one time, Elijah was so discouraged, pinahinaan na siya ng loob. Malalim tong discouragement ni Elijah. Kinakausap siya ng Diyos. May sign siya na tutulungan siya ng Diyos. But pinadalahan siya ng message si Jezebel. At ang sabi, me, the God strike me dead if by this time, tomorrow, I don't do the same thing to you that did to the prophets. And 1 Kings chapter 19 verse 2, sabi sa Tagalog, nang magkagayoy, nagsugo si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos at lalo na kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya sa buhay ng isa sa kanila kinabukasan sa may ganitong panahon. And Jezebel was going to kill him and no word from God came to assure him of protection. And Elijah, last resort, anong gagawin ni Elijah? Wala siyang protection, wala siyang assurance of protections. And Elijah, last resort was to run away. And under a tree, after a mile of travel, he sat down and prayed that he might die. I want to die. Gusto ko nang mamatay. Thinking he was alone, and he alone was slave of God's faithful prophet. Gusto niyang mamatay, and he was so discouraged that he might thought that he came to him was to die. At least that nagkataon na mayroong mga protection galing sa Diyos, pero ito parang wala na akong naramdaman. Parang silent ang Diyos. At the precise moment, God came in a still small voice. Mayroong tinig siya na narinig. At nagsasabi, and 1 King chapter 19 verse 13 to 18. At nagsabi, Elijah said, what are you doing here, Elijah? And Elijah said, Lord, I am the only one left. And God said, go back, Elijah, go back. The way you came to go to desert of Damascus. Ang sabi ng Diyos si Elijah, and went Hazael, king of Aram, and went on Jehu, son of Nimsi, and went Elisa, son of prophet, to succeed you as a prophet. You think you are alone? Yet I have reserved 7,000 in Israel whose knees have not bowed down to Baal, and whose mouth have not kissed him. Akala niya, isa na lang siya eh. Gusto niya nang mamatay. Kung sabi ng Diyos, balik ka. From then on, Elijah's defeat turned to victory. And Ahab was rebuked, and Jezebel and so his life was killed. What was wrong Elijah before God came at him at the last hour of his discouragement? And he had no patience to wait for God and at his own good time. Remember this. Ang akala ni Elijah ay talo na siya at wala na siyang pag-asa. Narinig ko dati yon.
Kung may time pa ako, gamay na lang ang time ko. Narinig ko dati yun sa Bible study namin, Pastor Conway. Ako yung unang pastor na nakasali sa Som Bible Study every Saturday morning, alas 5 ng umaga. No? Ako lang yun sa Iloilo yung unang nakasali doon. At doon nagsimula yung ministry, street children, at saka doon nagsimula yung nag-donate yung isang members namin sa isang barangay ng lupa na ngayon ay pinatayuan na namin ng church. No? So, kawayan lang muna. At kumbaga, nagiging strong ka sa ministry. Saturday morning, mayroong marinig ka na mensahe. At hindi ko makalimutan, ang sabi ni Pastor Conway, we are born to win and we are not born to lose. May mga Christians na hindi na nakita sa simbahan nang dahil sa discouragement. We begin to question Him, but in the end, kita ang talo. Our God is a God who controls everything, and He controls our lives. The past, the present, the future are in the hands of God. So put away the obstacle that hinders us to serve God. Encourage yourself. Number 2, to serve God, to give hope or confidence. And then number 3, the last. Number 3, enhance your relationship to God. Relationship needs maintenance and improvement. And the question is, how to enhance relationship to God? Number 1, commit or recommit yourselves to God time to time, much better. Then number 2, have a daily conversation with God, prayer and Bible reading. And then number 3, be sacrificial for God, do something for God, and maintain a good relationship to God. So, salamat na itong simbahan na to ay nagtumuwang sa amin dito doon sa gawain sa Iloilo. At marami na rin mga pastor doon ang natuwa sa gawain doon. So, unti-unti na siyang umangat, unti-unti na siyang lumago. At dati, bago pa lang ako dito, mapayat ako eh. At saka, habang lumalago ang simbahan, ako din ay lumalago din. O tumataba ng konti. So, ang simbahan namin ay, nang una pa lang ako nagpapastor doon, nang una pa lang ako na testimony dito, hindi pa ako na-send out. Ang offering namin ay nasa 350 pesos lang eh. Hanggang 500, hanggang palagi akong pumunta dito, narinig kong mensahe ni Pastor Conway, take note. At sumama kami sa Som prayer meeting, hanggang naturuan, hanggang nakaabot na kami ng 1,000 na offering. Hanggang may time na maka-offering kami ng 2,000 sa biyaya ng Panginoon, hanggang maka-offering kami ng 7,000. May time. Hindi lang permanente. Makon mo, kung balikan mo ang panahon na parang depressed ka na, parang gusto mo nang tumakbo, gaya ni Elijah, nandun lang pala. Naghihintay ang biyaya ng Diyos. So, salamat po sa inyong lahat at salamat sa inyong prayer, financial support at sa nadagdagan po ang aming na-learn dito sa kasama ni Pastor Conway. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa mensahe na nag-remind sa amin, Lord. Alam naman namin na kayo ay Diyos na aming pinaglingkuran. And sometimes we have, even myself, I have traveled from immature to maturity. And sometimes we have grown up, we have easily discouraged.
But Lord, thank you so much for take over us and help us, O God. And once again, thank you by your grace, by your faithfulness and kindness sa lahat sa amin. Ito po ang aming dalangin sa iyo, Panginoon, na bigyan mo kami ng kalakasan sa bawat araw. At salamat po, Panginoon, na ikaw ay nagbigay sa amin ng dagdag na buhay upang kami ay manatili maglingkod sa iyong gawain. At ito aming binabalik sa iyo ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. All the people say amen. Punta kami dun sa Nueva Vizcaya. May kumantang pastor. Kumanta ba yun? O nag-gitara. No? Kita niyo yung kahirapan eh. Yung polo, yung suot na polo. Taga-bundok pastor sa bundok. Ang polo, haba ng, short sleeve siya, pero ang haba ng dating kasi laki ng balikat sa kanya. Hindi, yung guhit dito, narito Kaya yung manggas niya, narito na Pero masaya, tapat na naglilingkod. Pero habang ako'y nakikinig sa kanya, there is something happening in my heart. Dahil hindi madali ang magpastor sa mga ganong lugar. Pero ang Diyos ay tumatawag ng mga taong, kaya mapalad po tayo. Narito tayo sa Maalwan, naka-aircon, malinis ang bahay-sambahan, nakabihis tayo ng maayos, tama sa sukat yung ating damit. Napakahirap tignan yung naglilingkod sa Panginoon. Minsan natatanong ko nga, Lord, ganito ba ang maglilingkod sa Diyos? Bakit? Pero makikita niyong biyaya ng Diyos. Kaya yung sinasabi ni Pastor kanina, kanilang offering, 350 pesos. Masaya na pagka naka 1,000. Baka yung 1,000 dito, isang tao lang sobra pa. Pero doon, sa kanila, yung 1,000, malaking bagay na yon. Pag naka 7,000, kayamanan na yon. Hindi pa madalas yon, minsan lang. Pero kita nyo, buhay pa. Tumataba. Ang anak, ayun, sasakay na sa barko. Unti-unti ang pagpapala na binabago ng Diyos ang buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Napakaganda po. Let's i-maintain natin yung relasyon natin sa Diyos. Do something for God. Maintaining a good relationship to God. Kasi wala naman po si Satanas. Ang gagawin na lang yan sa atin, dudungisa na lang yan tayo si Satanas. Ang gagawin lang ni Satanas, di ba yung tupa? Ang tupa, ayaw niya ng marungis siya iba yan sa kambing Ang kambing, wala yan Baboy, yan. Mahilig sa putik yan. Pero pagkatupa, ayaw niya ng madumi. Kaya nagpapasalamat tayo, may mga ganyang pagtatapat. Minsan, sabi ni Pastor, gusto na din daw niyang tumakbo. Gaya ni Elijah. At umiba na lang. I don't know kung merong pastor na hindi nakaranas ng ganito, na parang ayaw niya nang iwanan, parang gusto niya nang iwanan yung gawain. Pero salamat, merong laging still small voice ang Diyos. Amen. So tayo po tumayong lahat, awitin po natin yung I am happy in the service of the King. Yung kagalakan nating maglingkod sa hari ng mga hari, yan ang isang hindi kaya ni Satanas pagka masaya pong naglilingkod sa Panginoon. Umawi tayong may kagalakan sapagkat ang Diyos ang ating kagalakan. Everyone sing with us. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Yes, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. On the second, I am happy in the service of the King.
I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadow, I can sing in the service of the King. In the service of the King, every talent I will bring. I have praise and joy and blessing in the service of the King. Amen. One more song. Awitin po natin yung isa pang masayang awitin. There is joy in serving Jesus. Ha? I'm happy in the service of the King and there is joy in serving Jesus. Yan, ha? Yang joy ay hindi nabibili. Yan po'y happiness mula sa labas, pasasayahin ka sa loob. Yung joy mula sa kasayahan mo sa loob, pasasayahin mo yung mga nasa labas. Amen? Awitin po natin. Everyone, sing with us. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. Come on, yes, there is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, yes. Wow, thank you, Lord. There is joy. Joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus. Joy that triumphs over pain. Fills my heart with heaven's music till I join the glad refrain. Everyone, yes, there is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy, joy that throbs within my heart. Amen. Every moment, every hour, as I draw upon this far, there is joy, joy, joy that never shall depart. Wow. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa mensahe at hamon ng iyong salita. There are discouraging times sa buhay. Marami pong pagkakataon na meron kaming mga maling akala sa nangyayari, kagaya ni Elijah. Inakala niya na siya na lamang mag-isa. Pero napakalayo sa katotohanan ng kanyang akala. Salamat po sapagkat hindi mo iniwan si Elijah. Kaya Panginoon, kung meron kaming yaman at magsisilbing lakas sa aming buhay, ay ikaw, na hindi kami iniiwanan lalo na sa mga bagsak na kalagayan namin. Kaya lahat kami bumagsak one way or the other. Somewhere in time, nakaranas kaming bumagsak lahat. Pero kung bakit kami narito pa ngayon, ikaw ang hindi nang iwan sa amin. Maaari sa mga panahon na kami bagsak, binalak naming lumayo, tumakbo, tumigil, panghinaan lalo ng loob. Ngunit salamat po, napakayaman ng inyong biyaya sa amin na binibigyan nyo ng liwanag ang aming isip at ang aming kalooban o nagpapadala ka ng mga pangyayari o ng mga tao na aaliw sa amin sa mga panahon ng panghihina. Ngunit salamat po sa iyong lakas na dulot hanggang ngayon kami narito. Huwag naming abusuhin. Huwag naming abusuhin ang 1 John 1:9. Huwag naming ulit-ulitin at sadyain ang aming mga pagkakasala. Huwag naming abusuhin na lagi kang laan na magpatawad. Kundi bagkos, lalo ka naming mahalin at kamuhian namin na kami muling mahalubiluan ng laman at ng sanlibutan ito. Pagpatawad mo ang maraming mga pagkukulang kung ano man ang nakita mo sa bawat isa sa amin. At magpakatatag kami na hindi namin unahin ang sigaw ng laman, kundi ang maliit na tinig ng banal na Espiritu sa aming buhay. Salamat po sa pagpupursige ng iyong Espiritu na kami ibangon at palakarin sa iyong kalooban at kami nga pong lahat ay narito. Bunga kami ng kagandahang loob mo sa bawat sandali. Salamat po ng marami sa mensahero. I-bless mo po, Pastor Baya.
Bless niyo po, Pastor Rexy Bisida. Patnubayan niyo po mga gawain, mga ibinangon mo para mangaral at sa lugar ng dakong iyon ng Iloilo. Salamat po sa mga nauna sa kanila, nangauna sa amin. Hindi namin kayang pigiling pasalamatan ka. Ikaw ang sikreto ng lahat ng mabuting bagay sa aming buhay. Muli po, pagpalain niyo po mga kaloob na titipunin. Pasaganain niyo po kami sa aming kapanahunan. Hindi lamang bigyan kami ng malaking puso, bigyan niyo kami ng malaking kamay. Bigyan niyo po kami ng malaking bibig para purihin ka at saysayin ang iyong kadakilaan. Salamat po. May pagkakataon na kaming itanyag ang inyong pangalan sa aming kapanahunan habang binibigyan niyo ng buhay. Ikaw naman po din magbigay ng kalusugan sa bawat isa. Dalangin namin, pagpalain niyo po mga titipunin, pagpalain po mga magkakaloob, pasaganain kami upang ikay lalong paglingkuran. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Tipunin po natin ang ating mga kaloob. Amen. Promises I keep, I find mercy there in times and every need. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. Awitin natin ang pangalawa at panghuli. I find mercy there and grace for every need. All together now. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Thank you, Lord. Amen. Justified, forever reconciled. And the hope of heaven's glories thrills me so. Where I live with Christ forevermore, I know. That is why the things of earth I loosely hold. I've eternal riches better far than gold. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. Amen. Salamat sa Panginoon. Hilingin natin si, ano to? Kerubin? Rubin? Ano nga? Oo. Sali ka, kapatid. Jerubin. Tama ba? Ha? Oo. Kasi merong kerubin, merong jerubin. Ha? Okay, kapatid. Kasama tayo sa panalangin ngayong gabi. Hello. Hello, manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kami po ay muli binusog niyo po kami ng iyong mga salita at maraming salamat, Panginoon, sa lalaking ginamit mo sa likod ng pulpito, Panginoon, at nagbigay sa amin, Panginoon, ng hamon ng iyong salita, Panginoon. Thank you, Lord. At nawa, Panginoon, ay maging kabahagi po dito ng aming pang-araw-araw pamumuhay, Panginoon, at maging ang hamon ito ay maging kasama namin sa aming paglago, Panginoon, sa panampalataya. Opo. Ngayon kayo, Panginoon, nadalayan ko po ang bawat isa sa aming pag-uwi. Yes. Ingatan niyo po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng yung mga anak. In Jesus' name, pray. Amen. 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 Magandang gabi po. Atin pong kamayan ang ating mga ngaral sa gabing ito. Salamat sa Panginoon. Ayan. At magkamayan po tayo sa isa't isa. We hope to see you again. Sabi diyan, ano? See you again. Every Wednesday, be here. Ano? At sa mga naka-online, of course, salamat sa inyo for joining. Pinanonood namin ang ating at nakikita namin kayong katuwang. Salamat po sa lahat ng mga nakasama natin online. Amen. Yeah.